Hi everyone! So sa ngayon tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. I kinda feel betrayal, so we have this one in reverse. We also got the alone here in either way. We also got the lie in reverse. So gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na nagsisinungaling, they will definitely feel alone. At saka nakasara din yung kanilang blessing. Kasi maybe some of them, they could be earning by lying. So, yung mga taong ganyan, sinasabi ng Panginoon na nakakaranas sila ng ganitong blockage sa kanilang buhay sa ngayon. So, kaya pala natin na-sense yung betrayal kasi maybe some of them, they betray someone for the sake of money. So, we have the Make-A-Wish in reverse. We also got this one. So, if ever they are an influencer that lied, gusto sabihin ng Panginoon na itong mga tao na to, hindi nila makakamtan kung ano man ang kanilang winish. At kung sakali man may following sila, nawawala ng loob sa kanila yung kanilang following kasi baka mabubuking sila na sila ay nagsisinungaling. So, you have to greed in either way. We also have this one. Gusto rin sabihin ng Panginoon na it's a lesson learned na hindi dapat nag-greed yung tao. Dapat, wag mong ibenta yung sarili mong dignidad. Dapat, you are actually working for the sake of good, And we have this one. So, yun nga, may greediness. So, ito yung malungkot. I feel na gusto sabihin ng Panginoon sa atin na nalulungkot siya sa mga tao na greedy, na pinili na tumanggap ng pera, tapos may gagawin na kasamaan. And I don't know why, but I kinda feel it's kinda more on the politics field, honestly speaking. So, maybe it's a way of God to show us na nadi-disappoint siya sa mga taong corrupt. So, you have the work in reverse. We also got the easy. So, these people wants easy money, and with the work in reverse, ibig sabihin lang noon na hindi naman talaga sila nag-work or ginagawa yung talagang trabaho nila, which is definitely to work for the public, diba? Ganun naman talaga pag politician, dapat you're serving the people rather than serving yourself. So, nalulungkot ang Diyos, and nasa sense ko rin yung theory ay na energy. So, meaning lang nun talaga, nasasaktan siyang makita na maraming mga tao na ganito yung perspective na gusto nila ng easy money kahit na may gawin silang masama, basta magkapera, tatanggapin nila. So, sana, nandito ka sa reading na to, sana wag mo tong gagawin kasi nakaka-disappoint yan sa mata ng Diyos. So, we have this crab. Here, we also got this one. So, gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na to, binayaran sila para manghatak pababa ng kapwa nila at saka magkalat ng chismis or para sumira ng reputasyon ng someone. Okay, so we have the out here. I feel na ginagawa nila to para mawala sa pansin yung tao na binibiktima nila at para itong tao na to ay ma-outcast or sabihin na natin na para hindi siya pansinin. So, sana guys, yung mga taong ganito na alam mong binayaran, huwag nyo na silang i-acknowledge pa. Yung gawin nyo na lang, iwasan nyo na lang. Kasi kapag lalo nyo silang ini-encourage, lalo nila tong gagawin na, they will work for evil just for the sake of money. Hindi na maganda yun. So, if ever this is happening to the politics world, guys, huwag na kayong boboto sa mga tao na bayaran. Iboto nyo yung mga tao na may prinsipyo na hindi nagpapabayad, yung tao na para sa bayan sana at hindi para sa sarili nilang bulsa. Okay, so there's could be a reason why God show us this message. Maybe He's showing us that He is disappointed about what's happening
to these people, na nag-work para sa evil, or they want easy money, at saka kahit anong work tatanggapin nila kahit na masama. So sana, hindi yun to gagawin. Sana matuto kayo na mag-work na may dignidad, okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you.